Nakakalula po ang gagawin ng administrasyon ni PBBM sa bansa po natin. Bubuhusan ng pera ang Pilipinas, trilyon-trilyong peso po ang halaga. Yan po ay sa layunin at hangarin nila na mapabilis ang pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas at mapagaan ang pamumuhay ng mga Pilipino. Tinutupad po ng presidente natin ang ipinangako niya noong panahon ng kampanya noong nakaraang presidential election. At ito na nga po yan mga kaistorya, ang totoo ay sinisimulan na po niya. Isa pa pong dagdag na balita mga kaistorya, ang presidente po ng South Korea ay bumisita sa Pilipinas. Iyan po ay hindi karaniwan na pagbisita lamang at hindi karaniwan lang din na pagkakataon dahil sa gitna po mga kaistorya ng nangyayaring giyera sa Middle East. Ay bumisita dito ang South Korea na isa pong maituturing na first world country at malakas din na bansa. Ano ang kakaiba dyan sa bansang yan sa pagbisita ng kanilang leader dito sa Pilipinas? Alam nyo ba na ang South Korea mga kaistorya, marami dyan military bases ang Amerika, at alam nyo rin po ba na humigit kumulang na nasa 28,000 na mga sundalong Amerikano ang nakadeploy dyan sa South Korea. Kakaiba naman dito sa Pilipinas, hindi nga aabot sa ganyan ang mga sundalong Amerikano na nandito sa Pilipinas, pero ang daming bumabati ko sa EDCA, gigirahin daw po tayo bubabait ng Iran. Mga sinungaling o mga mangmang, yung mga yan. Ano kaya sa palagay ninyo mga kaistorya? Sapagkat kung alam lang nila siguro, mga kaistorya, ang Iran ay walang kakayahan pong bombahin ang Pilipinas dahil yung missile nila, yung range ng missile nila ay hindi kayang makarating sa Pilipinas. Ginawan ko na po yan ng dedicated content. At nagkaroon po ng kasunduan na ang South Korea at saka po ang administrasyon ni PBBM ngayon. Tutulungan tayo sa pagpapaunlad sa ekonomiya ng bansa natin at tutulungan pa tayo sa pag-modernize ng armed forces natin. Nako, may mga iiyak na naman siguro mga kaistorya. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Paki-share po at paki-like. Ipakita ko na sa atin ang ating pong mga references. Huwag na po natin pang patagalin. Papaano bubuhusan ng administrasyon ni PBBM ng pera ang Pilipinas? Sa pamamagitan po yan ng 2.9 trillion pesos na halaga na budget para po mga kaistorya sa mga infrastructure projects na alam naman natin mga kaistorya, yung infrastructure projects na yan, karaniwan mga tulay, mga kalsada, mga riles ay malaki, napakalaki ang kontribusyon para po mga kaistorya sa mabilis na pag-unlad ng ekonomiya at sa paggaan ng pamumuhay ng mga Pilipino. Sama-sama na yan mga kaistorya. At ang kagandahan pa dito, hindi pwedeng bigyan ng paninira na kukurakutin ng administrasyon ni PBBM yan. Bakit? Walang ganong mangyayari. Bakit nga? Kasi po, ang gobyerno natin ay hindi dyan gagastos. Mga mayayamang tao ang gagastos sa mga infrastructure projects na yan sa pamamagitan po ng public-private partnership. Mga pribadong sektor. Nahahalata nyo ba kung ano ang kakaiba ngayon sa administrasyon ni PBBM na hindi nangyari sa mga nakaraan? Full force, todo suporta ngayon ang mga mayayamang tao sa Pilipinas para po maipatupad at magawa ng administrasyon ni PBBM yung mga naipangako niya pangunahin na sa infrastructure projects. Ano kayang ginawa ni PBBM para mapaamo at mapahinuhod ang mga mayayamang tao na yan, mga pribadong sektor na yan? Kakaiba po mga kaistorya ang karisma ni PBBM. Basahin natin para maintindihan po nating mabuti. 2.9 trillion pesos PPP projects in the pipeline, government data. Basahin natin ha. The Philippines currently has 247 projects. Dami nun. 247. Mga kaistorya. Worth 2.98 trillion pesos in the pipeline to be undertaken by the government in the private sector. Data from the Public-Private Partnership Center showed as of Tuesday, 168 projects worth
2.84 trillion pesos will be implemented by the national government while the remaining 79 projects worth 133.21 billion pesos will be implemented by local government units. Mamaya ipapaliwanag natin ano. Ano ba ang pakinabang at kagandahan ng public-private partnership kaysa sa karaniwang mga proyekto na pinupunduhan ng gobyerno natin? Ano ba ang pakinabang niyan sa publiko? At ano naman ang pakinabang sa gobyerno? Basahin muna natin ano ang kagandahan ng PPP. PPP na lang ha, para wag na tayong maligoy, para mas mabilis. Railway accounted for the biggest chunk. Aba, release yung mas malaki ang pundong pinaglaanan with the total projects amounting to 2.7 or 2.07 trillion pesos, followed by aviation 1.26 trillion pesos. Siguro ito ay mga paliparan and road 944.77 billion pesos. Naalala ko yung railway project sa Mindanao under Duterte administration na inatrasan natin. Why? Kasi po mga kaistorya, ang kapartner doon ng gobyerno natin, China. Loan, pupunduhan sana yun ng China. Alam nyo mga kaistorya, ang sabi ng mga eksperto, yung mga loans for infrastructure projects sa mga bansa na pinangakuan ng China, patibong umano yun. Kasi ang China, mga kaistorya, sa pamamagitan umano niyan, ay hindi naman gumugugol ng pera na walang kapalit. Pangunahin na, lalo na yung mga balita na sa pamamagitan ika niyan, ay nagkakaroon kumbaga mga kaistorya ng malakas na impluensya ang China, hindi lang sa ekonomiya, kung hindi po mga sa politika, sa mga bansang pinunduhan nila ng pera, yung mga infrastructures. Mabuti na lamang mga kaistorya, yun ay kinansila ng administrasyon ni PBBM at naghanap ng ibang alternatibo na pupundo sa mga riles na proyekto ng gobyerno ni PBBM dito sa Pilipinas. Kumbaga ang nangyari mga kaistorya, parang iniligtas tayo ni PBBM sa patibong ng China. Kudos sa Presidente BBM. Magaling mga kaistorya. Majority of these projects will be located in the National Capital Region, Central Luzon and Calabar Zone. Finance Secretary Frederick Go earlier said that in the coming years, the government will be more reliant on PPPs as alternative to concessional financing. Dito na, sagutin natin yung tanong natin. Ano ang kagandahan ng PPP? Ano ang pakinabang dito ng publiko? Ano ang pakinabang ng gobyerno? Doon muna tayo sa ano ang kagandahan ng PPP. Ikumpara mo sa mga proyektong pinupunduhan ng gobyerno through DPWH. Sa PPP, mga kaistorya, kung pribadong sektor ang nagpapagawa ng mga infrastructure projects ng gobyerno, nasisigurong matibay, di kalidad, pangmatagalan. Hindi kagaya ng mga proyekto karaniwan ng DPWH, lalo na ngayon, kung hindi man ghost projects, ay mga substandard. Halimbawa, mga kaistorya, flood control projects, binaha lang, wipe out na yung dike. sa PPP, siguradong matibay. Ano ang pakinabang naman doon ng publiko? Una na nga, binanggit ko, matibay. Pangalawa, nabibigyan ng mas magandang serbisyo ang publiko. So, mas magaan para sa publiko. Ano naman ang pakinabang doon ng gobyerno? Hindi gumagastos ng pera ang gobyerno. Papaano nangyayari yan? Merong tinatawag kasi na build, operate, and transfer. Doon muna tayo sa build. Sa build, merong kontrata ang gobyerno at ang private sector, mga kaistorya. Ipapagawa ng private sector ang isang proyekto, ang isang infrastructure. Sila na bahala doon hanggang sa matapos, mula sa planning hanggang sa matapos. Pagkatapos, i-ooperate nila yon. Sila ang mag-ooperate sa infrastructure na yon. Ino-operate nila yon hanggang sa mabawi nila yung ginastos nilang pera sa pagpagawa ng proyekto at pagkatapos hanggat maaari ay tumubo o magkaroon pa sila ng profit. Pagka sila mga kaistorya nabawi na yung ginastos, nagkaroon pa sila ng profit, mga kaistorya, saka magkakaroon ng tinatawag na transfer. Mga kaistorya, saan itatransfer? Sa gobyerno. Magkakaroon na ng full control, gobyerno na ang may control doon sa proyekto. Yun po yung build, operate, at transfer.
Papaano naman ang nagiging role dyan ng gobyerno? Sinisiguro, binabantayan ng gobyerno na habang ino-operate ni private sector yung natapos na infrastructure, mga kaistorya, habang kumikita siya, may pakinabang yan mga kaistorya. Nakikinabang si private sector, nakikinabang si gobyerno, nakikinabang si publiko. Habang ino-operate ni private sector yung infrastructure projects, binabantay naman at sinisigurado ng pamahalaan na yung proyekto, mga kaistorya, ay siguradong matibay at di kalidad at nabibigyan ang publiko ng serbisyong tama, maganda, magaling. Ganun po yun, mga kaistorya. Yan ang kagandahan at kalamangan ng PPP. Sana'y naipaliwanag ko po sa inyo sa isang simpleng paraan na madali pong maunawaan. Ituloy pa po natin, mga kaistorya. We will be less reliant on concessional loans once the country moves into upper middle class, she said, so we will have to find other sources of financing. Ang target kasi ng administrasyon ni PBBM, mailagay ang Pilipinas sa upper middle class. Kapag nasa kalagayang upper middle class na tayo, mga kaistorya, ay malilesen na natin yung pangungutang, mga loans para sa mga proyekto ng gobyerno na napakataas naman ng interest o patubo. Dito pa, isa pang pakinabang, kagandahan, advantage ng PPP na iiwasan nating umutang ng napakataas na tubo, mga kaistorya. Kasi nga si private sector, wala namang patubo. Karaniwang ginagawa niya, mga kaistorya, papagawa niya, tapos i-ooperate nga niya, babawiin niya yung nagastos niya pagkatapos hanggat maaari. Siyempre naman, negosyante ka business is business, kailangan din naman niya tumubo. Ang pakinabang naman siyempre ng publiko, na ipaliwanag ko na sa inyo kanina, mas maganda yon kaysa naman dun sa kinurakot na pondo ng gobyerno nitong mga walang hiyang buwaya, na ngayon nga, mga hindi pa nakukulong, mga nagsitakas pa nga. Di po ba? Trilyong peso ang halaga? Di ba? Mas maganda ito. Matibay na, di kalidad pa, hindi pa po tayo pagnanakawan ng trilyong peso na halaga ng pera. Di ba, mga kaistorya, napakaganda ng PPP. Tagaktak na naman ang pawis ko dahil hindi makapasok yung lamig ng aircon ko dito sa aking studio dahil isinara ko dahil may maingay na naman sa labas na nagpapatugtog. Alam nyo naman, mga Pilipino. Tapos hindi rin ako nag-live stream kasi nangangamba ako na baka pawala-wala ang net ko kanina Hindi naman pwede pag naka-live ako nawawala yung net ko. Shout out Converge, nagbabayad ako sa iyo ng maayos on time ako magbayad tapos ganyan ang serbisyo mo. Ano ba naman? Unfair. Ngayon, isa pang dagdag na paliwanag, PPP. What is PPP? Nasa website tayo ng gobyerno. Dagdag na paliwanag na lamang, Hindi ko na ito paliwanag, basahin ko na lamang, kumbaga additional info. PPP refers to contractual arrangement between an implementing agency and a private partner to finance, design, construct, operate, and maintain, or any combination of variation thereof, infrastructure or development projects and services which are typically provided by the public sector. Di ba yun ang kagandahan ng PPP? Punta na tayo dito sa usapin ng South Korea, Pilipinas. PH, Korea firm sign deals in shipbuilding, nuclear, aero, space. Wow, tatlo mga shipbuilding, dagdag pa trabaho yan, At saka mga barkong made in Philippines na, nuclear energy yan. Pagpapababa, karaniwan na sa presyo ng kuryente. Aerospace, wow, ganda, mga kaistorya. Basahin muna natin, The Philippines and South Korea have signed several business agreements. Marami daw na business agreements covering strategic industries such as shipbuilding, nuclear energy, aerospace, and critical minerals as both countries move to deepen economic cooperation during the Philippines-Korea Business Forum in Pasay City. Yan na nga yung sinasabi ko, mga kaistorya, Fake news itong mga naninira kay PBB. Wala na ikang pumapasok na investment sa Pilipinas dahil wala nang tiwala sa vangag na presidente niyo, so on and so forth. Ano to? Pagkalaki-laking investment ito. Diba? Hindi lang yan pang ekonomiya. Hindi lang yung pagpapaunlad ng ekonomiya, pagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino, kundi meron pa po mga istorya literal sa pag-modernize, sa pagpapalakas ng armed forces natin. Asan yun? Ito yan, mga kaistorya. PH, South Korea enhance military ties. Sabi ko sa inyo may kakaiba sa pagbisita ng Korea. Parang
Nagkataon na yung Amerika at saka Iran naglalabanan daming armas ng Amerika at sundalo doon sa South Korea with new deals on veterans cooperation, defense procurement. Yan, dalawa to veterans cooperation at saka po defense procurement. Kasi nga, di ba, ginawan ko rin ng dedicated content. Nabalita na ng Pilipinas ay may plano, nag-uusap ng South Korea at saka Pilipinas na tayo bibili sa kanila noong 4.5 generation na fighter jets na tinatawag na KF-21 Borame ng South Korea. Yan po ay multi-role fighter jets na twin engine. Mga ka-istorya, basahin natin ito sa ibaba. The Department of National Defense and its South Korean counterpart formalized 2 major agreements to honor the legacy of Filipino veterans of Korean War and boost their military's modernization. It was announced on Monday, Wednesday, March 4. Dalawa kagaya nung binanggit ko sa inyo kanina, to honor the legacy of Filipino veterans of Korean War and boost their military modernization. Dalawa yan, Itong Filipino veterans sa Korean War, ginawan ko to ng dedicated content. Isipin ninyo, 900 na Filipino soldier, lumaban, tinalo, yun pong 40,000 na joint forces po ng North Korean at Chinese soldiers. Yun po yun, makasaysayan yun. Doon nakilala ng China kung gaano kagaling at katapang ang mga sundalong Pilipino. Ginawang ko nga ng dedicated content. Ito yan Yung title, kaya pala grabe ang takot ng China sa mga sundalong Pinoy, ito ang dahilan. Search nyo na lang sa YouTube channel ko. Videos yan, upload yan hindi yan live stream. Yung thumbnail, buong mundo bumilib. Talagang bumilib sa atin noon ang United Nations. Nung time na yun, Korean War. 40,000 Chinese military winalis ng 900 Pinoy sundalo. Sa gustong hindi pa nakakapanood at gusto nyo yung panoorin, bisitahin nyo ang aking YouTube channel. Tapos mga ka-istorya, click nyo ang video and then browse ninyo pababa hanggang sa makita po ninyo ito. Ganyan kagaling ang lahing Pilipino. Dagdag pa sa mga magandang nagawa ng administrasyon ni PBBM. Binabati ko sa administrasyon dahil sa paglikas daw ng mga OFW sa Middle East. Ay para bagang walang ginagawa si PBBM kung pakita nila sa mga Pilipino. Hindi totoo. Hindi totoo. Ito unang batch. Mga OFW galing Middle East, ang sabi 299 Pinoy na apektado ng tensyon sa Middle East ligtas nang nakauwi sa Pilipinas. Mahigit nasa 1,400 plus yan. Gumagawa ng hakbang ang administrasyon. Welcome home, kababayan! Nakauwi na ng Pilipinas ang 299 Pilipinong apektado ng lumalalang tensyon sa Middle East. Lulan ng Emirates Airlines Flight 336. Dumating ang unang batch ng Filipino repatriates mula sa Dubai na Air Terminal 3 sa Pasay City dakong 6:45 AM ngayong Huwebes, March 5. Kita ninyo. Sa ngalan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., welcome home po. We are thankful that you are all safe. Also, we are much thankful to Emirates sa UAE government sa pag-aalaga sa inyo sa pag-prepare ng flight to Manila as we provide support. Pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Diba? Mga ka-istorya, pagkagaling ng ginagawang dagdag pang balita yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay idineklara na po ng House Committee on Justice sa House of Representatives na sufficient in form at sufficient in substance. I-refer na po yan sa plenaryo at pagbubutuhan. Ganun ang mangyayari niyan. At pagka nakalusot sa plenaryo, yan na po ay ipapasa sa Senado. Ito yan, basahin natin. PTV, breaking news. Idineklarang sufficient in substance ng House Committee on Justice ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Bakit complaints? Dalawa yun kasi plural, di ba? Dalawa po yun. Parehong nakakuha ng botong 54 na pabor, isa na hindi pabor at 0 abstention ang motion for sufficiency in substance sa yun na, basta di ko na basahin mga ka-istorya. Yun na yun Halina na yun. Okay. Yan po ang mga balita at impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinion, reaksyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like
para naman po malaman ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong mga sulit ka istorya sa walang sawa, walang kupas na solidong pagsuporta ninyo sa inyong lingkod. Mabuhay kayo. Shout out po sa inyong lahat. Sa inyong lahat na nasa buong mundo. Maraming salamat din sa mga bagong viewers natin. Nagpapasalamat tayo higit kanino man sa atin pong Panginoon. Late ang aking content ngayon kasi nga, actually mga kaistorya, pangalawang beses ko na ito na ginawa itong content na ito. Kanina yung una, pawala-wala ang net. Shout out Converge. Nako, ilang beses akong nawala ng net kanina kaya nag-ulit ako. Nako naman, oo. Sige po mga kaistorya, muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas. Bakit ba ako nagmamadaling magsalita? Kasi baka mawala na naman ng net.